So kung makikita ninyo yan, may mga gravel na yan. So that's why it's called planted gravel filter. Tinatanim dyan yung halaman na mga tambo. Pero hindi lang tayo limited doon. Yung iba ginamit namin is yung bandera Spanyola. Meron tayo nakikita sa mga ilog-ilog natin, yung mga flowering plants. Kulay yellow, kulay pula, minsan may purple. Yun ang gagamit din dito. So coming from, meron pa yan dito, septic tank, settler, ABR, AF, tapos may pipe, then papunta yun dito. Makita natin, dry na yung ilalim, pero sa ilalim dyan, basa yan. Kasi meron lang yung water level, ginawa namin na design na about 2 inch yung lalim kaysa sa top para lagi siyang dry. Then, ito itsura nyo nung nilalagay pala ng gravel. At ito itsura niya kapag tinaniman na. At yung iba naman, ginawa pa siyang parang garden type. Kaya hindi pa ako makakuha ng magandang picture na parang nilandscape. Pero basically ito yon, no? So ito nung maliit pa. Ito, sa District Hospital ito ng Bacnota naman, na project namin. So, yan, ito yung mga bandera Spanyola at marami pang mga iba't ibang mga halaman dyan. Nakita nyo, tumutulo na yan. Yan, basa na yung ilalim niyan, pero yung ibabaw niyan dry. Even dito, basa na yung ilalim niyan. About half meter yung tubig na nasa ilalim niyan. Isa namang sabi lang natin, mga cost effective naman. Siyempre yan, medyo may kamahalan, di ba? Pero kung sa atin medyo mura, constructed wetland. Para yung principle, pero ito is more on, yun lang. Hukay ka na lang, instead maglagay ng hollow blocks, hukay ka lang, lagay ka lang ulit ng liner, o maglagay ka lang muna ulit ng putik o clay, tapos lagay ka ng liner para hindi mag-penetrate yung tubig, lagay ka ng mga gravel, coarse gravel, tapos ito medyo fine gravel, taniman mo ng tambo. Tapos yung tubig natin, syempre bago natin diretso dito, magkakaroon muna tayo ng primary treatment. Meron muna yung mga sedimentation tank dito para yung residual lang na tubig yung pupunta dito. At kung meron man siya content ng mga solids, yun ay address sa mga bacteria at saka yung root system na meron dyan. So yan yung constructed wetland. Meron yan pero sa Negros na yun, sa Negros Occidental. Alright, isa pang sample. Marami pang iba pero ito na lang yung isa sa sample ko. Aerated lagoon. Yun. So basically, kapag simple lagoon lang siya, patay na tubig. Kasi wala eh. Pero once in-aerate natin, nilagyan natin oxygen, nabubuhay yung tubig. Okay, paano mabubuhay yung tubig? So ito yung science niya. Yan. So, kung may lagoon tayo, at lalagyan natin siya ng ordinary pump na lang, at mai-recirculate natin yung tubig sa area, at dito, most likely patay lang yan during the time, yung pump niya. Tataniman natin ng mga halaman o puno sa paligid niya, so most likely alam natin, ang taas ng oxygen content dun sa area. Yan. So kung mataas ang oxygen content sa area, ito pa kagandahan ng nature-based, no? Especially nung giving a small contribution for addressing yung climate change. Kung mataas ang carbon dioxide sa area, so nasi-sequester ng puno. Siyempre, yun yung kanilang hangin eh. Yung instead na sa atin air, sila naman, yung carbon dioxide natin, yun naman yung pagkain nila. And magpuproduce sila ng maraming oxygen. Pag magpuproduce sila maraming oxygen, i-recirculate natin yung tubig na encounter ng tubig na pinapump natin, ibinababa niya ulit doon sa lagoon yung air na yon. So tumataas yung oxygen content na yon at nabubuhay yung tubig natin. So especially kung malaki yung ating volume ng tubig, so gamit tayo ng ganitong nature-based system. Siyempre kasi napakamahal kung mechanized system ang gagamitin natin. Alright, so ngayon, for further filtering na lang, ito na part na to ng mga tertiary treatment. Kasi yung pinakita ko kanina, anaerobic bacloreactor, secondary treatment yon. Kasi yung una, di ba, yung unang primary treatment natin, yung mga settling tank, sedimentation tank, para maihiwalay yung volume ng napakaraming solids. Yung mga eventual na liquid na lalabas galing doon, yun yung sa secondary treatment natin. Yun yung tinitreat ng mga kinakain at yung mga tinitreat doon ng ating mga mga microbes na meron tayo. Ngayon, pag lumabas na yun sa secondary treatment, sabi nga natin, microbes o bacteria yung kumakain. Possible yung mga bacteria na yun lumabas.
Eh hindi po pwede. Yun nga, tataas yung mga pathogen sa atin, mga E. coli sa atin. So kakailanganin natin ng tertiary treatment. So, yung activated carbon is also a tertiary treatment. It filter but functions to treat odor, kung meron pang konting amoy, kung may kulay, at meron pang ilang mga suspended solids. Then meron din, so yun yung itsura niya. Ito pala. Yan. So, yan pa rin yung picture kanina. Pinakita ko, tapos ito yung tangke na paglalagay nitong mga industrial grade na activated carbon. Siyempre, medyo mahal-mahal dahil activated carbon. Kung medyo mura, gusto natin, pwede tayo gumamit ng rapid sand filter. So, ano lang to? Sand. Combination of sand, coarse gravel, fine gravel. Pero most to is mga silica. Pero manipis lang yung part ng sand. Yan, tapos meron na tayong perforated pipe dito. Kasi kung lahat yan sand, hindi makakababa kagad yung tubig. Pwede mag-backflow. So manipis lang yon. Eh, ang problema rito, although mura siya, yung operation maintenance, o at least yung operation niya medyo mahal. Kasi mas mapapadalas na baka after few days, kinakailangan palitan or i-shift, i-backwash siya at ibabalik. Pero at least yung gastos is more on labor cost lang, no? Hindi yung sa kuryente, hindi yung sa chemicals, kundi